Breaking news mga boss, panalo na si Jaron Ennis via knockout sa round 7. Round 1 pa lang nagpaulan na ng mabibigat na kombinasyon si Jaron Ennis. Easy target lang talaga ang muka ni Xander Zayas mga boss. Kaya tinamaan ito ng solid agad sa round 1 at bumagsak. Nakatikim agad ng malupit na banat ni Ennis. Pero bumawi naman po si Xander Zayas pagdating ng round 3. Tinamaan niya ng mga solid punches si Bozy Ennis at nagrogi niya mga boss. Halatang nasaktan din si Ennis sa body shot. Kaya napayakap si Jaron Ennis para makarecover. Pero ang kagandahan kay Ennis, hindi siya tumakbo kahit nasaktan na. Gumaganti pa rin ng suntok mga boss. Pinakita ni Ennis na kaya niyang labanan si Xander Zayas base sa kanyang estilo. Kung tutusin, kayang i-outbox ito ni Jaron Ennis mga boss. Pero hindi po siya naging outboxer dito dahil sinabayan niya ng suntukan si Xander Zayas. Pagdating nga po ng round 5, bumagsak ulit si Xander Zayas. Tinamaan nga po ng matinding uppercut mga boss. Pero ang kagandahan kay Xander Zayas, bumangon, bumalik mga boss. Pero pagdating sa mga sumunod na round, bugbog na talaga. Kaya pagdating po ng round 7, nagpaulan na naman ng maraming suntok si Jaron Ennis. Talagang left and right yung tumatama sa ulo ni Xander Zayas. Hindi na po nakayanan ni Xander Zayas yung left and right na patama ni Ennis. Kaya lumuhod na naman po sa round 7. Hindi na po tumayo si Xander Zayas mga boss dahil tinigil na po ng referee. Ang pinakamagandang kalaban na lang ni Jaron Ennis ngayon si Beryl Ortiz. Dahil nakita ko nagrogi si Jaron Ennis nasaktan din siya. Kung si Beryl Ortiz ang makakalaban ni Ennis mga boss, mas magandang laban ito. Dahil volume puncher si Beryl Ortiz at may power. Kaya sana maikasa na ang laban nilang dalawa dahil ito na ang inaantay sa super welterweight. Sayang nga hindi pinatulan ni Terence Crawford si Jaron Ennis. Naging mandatory challenger din niya yan si Jaron Ennis sa welterweight pero umakyat na lang si Terence Crawford. Sana nagpang-abot man lang sila sa welterweight bago umakyat si Crawford. Sa ngayon may bagong kartada na po si Jaron Ennis na 36 wins, 32 KOs, wala pang talo. Sa co-main event naman, panalo din si Emiliano Vargas via TKO sa round 4. Bumagsak ng 2 beses si Bryce Mills. Na-knockdown si Bryce Mills sa round 3 at bumagsak sa round 4. Sa round 4, nakarecover pa siya matapos bumagsak. Pero nagpaulan na ng mabibigat na suntok si Emiliano Vargas. Kaya itinigil na po ng referee. May bagong kartada si Vargas na 18 wins, 15 KOs, wala pang talo. Si Bryce Mills naman 22 wins, 9 KOs, may 2 talo na. Si Emiliano Vargas ang next prospect sa super lightweight. Number 2 rank sa WBO ni Shakur Stevenson. Matapos ang laban, hinamon agad ni Emiliano Vargas ang mga champion. Sa iba pang balita, yun sa report ng Daring Magazine, nagkasundo na umano si Rolly Romero at Teofimo Lopez para sa kanilang bakbakan sa darating na August 22 sa Las Vegas. Paglalabanan ng dalawa ang hawak ni Romero na WBA welterweight belt. Ito ang unang depensa ni Romero matapos ang kanyang panalo kay Ryan Garcia noong nakarang taon. Ito ang unang laban ni Teofimo Lopez sa 147 welterweight. Matapos matalo kay Shakur Stevenson, umakyat na lang ng timbang at subukan umabot sa 3 division champion. Okay mga boss, follow for more updates.